Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Niat Special and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Campo. Today, our devotion, this is the fourth topic, which is the church is the bride of Christ, and our scripture is all about Revelation chapter 21 verse 2 NI version. So I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. So tungkol saan nga ba tong verse na ito? So ang verse na ito ay naglalarawan sa simbahan bilang bagong Jerusalem at bilang nobya ni Kristo. So pinapakita nito ang malalim na kaugnayan ng simbahan kay Kristo bilang isang kasal na relasyon batay sa pag-ibig, kabanalan, at pagtatalaga. So, ang pagdating ng simbahan mula sa langit ay sumisimbolo sa kabanalan at kawalhatian na kaloob ng Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the church is the New Jerusalem. So, ang simbahan ay kinakatawan bilang banal na lungsod na bagong Jerusalem. Isang lugar ng kawalhatian, kabanalan at presensya ng Diyos. Second is the church comes down from heaven. So, ipinapakita rito na ang simbahan ay hindi gawa ng tao, kundi bigaya mula sa Diyos. So, ang kabanalan at kariktan nito ay kaloob mula sa langit. Last teaching is the church is the bride of Christ. So, ang simbahan ay inahalin tulad sa isang nobya na inihanda para kay Kristo. So, nagpapakita ito ng malapit na relasyon, pag-ibig at pagkakaisa sa Kanya. So, ngayon, dadako tayo sa ating application. So, yung first application is believe in Christ, the Savior of the Church. So, dapat nating tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas natin at patuloy na lumakas sa Kanyang pag-ibig at biyaya. Second is join a mega community or NT-style church. So, dapat tayong makibahagi sa isang simbahan na nakatuon sa pagpapahayag ng helyo at pagpapalalim ng pananampalataya. And last application is pursue a life of holiness and faithfulness. So, dapat tayong mamuhay ng may kabanalan at katapatan bilang bahagi ng nobya ni Kristo, layunin nating maging handa sa kanyang pagbabalik. So, ngayon, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks us about why do you think the church is called the bride of Christ? How does this truth affect the way we live? So, para sa akin, ang simbahan kasi ay kaya tinawag ito na nobya ni Kristo or bride ni Christ dahil sa matibay na relasyon nito sa Kanya. So, puno ito ng pag-ibig at pagtatalaga. So, bilang bahagi ng simbahan, dapat tayong mamuhay ng may kabanalan, pagiging tapat at pagsunod kay Kristo. So, yung kaalamang ito ay nagtutulak sa atin na maging handa para sa pagbabalik ni Kristo at ipamuhay ang kanyang ebanghelyo sa pang-araw-araw. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa iyong simbahan bilang iyong bride or nobya. Tulungan mo po kami mamuhay na may kabanalan at katapatan na maging handa sa iyong pagbabalik, naway makita sa aming mga buhay ang iyong kawalhatian at presensya. Patuloy mo kaming gabayan bilang bahagi ng iyong mahal na katawan. In Jesus' name we pray, Amen.